Nakipag-ugnayan na sa lokal na pamahalaan ng Angeles, Pampanga ang may-ari at kontraktor ng gusaling gumuho. 6 na ang kumpirmadong nasawi sa insidente matapos ma-recover ang isa pang bangkay kanina. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa ilalim ng makapal at mabigat na tipak ng semento at iba pang debris, natunton ang isa pang biktima ng pagguho ng gusali sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga bandang alas 9 kagabi. Meron po silang naaamoy na panibagong stop operation na naman po at kailangan nilang pasukan ulit at i-search and rescue po yung biktima. Pahirapan ang pagkuha sa biktima mula sa patong-patong na debris. Gumamit ng iba-ibang aparato ang rescue team. Mag-aalauna kaninang madaling araw, na-retrieve ang bangkay ng 51 anyos na construction worker. Ito na ang ika-6 na kumpirmadong namatay sa trahedya. Ayon sa Angeles City LGU, siya ang ama ng nasawing 26 anyos na construction worker na nauna nang naiahon sa bandang entrada ng gumuhong gusali. Sa huling tala ng mga otoridad, may 14 pang pinaniniwala ang natabunan ng guho. Base yan sa listahan ng foreman ng gusali. Hindi pa kasama sa bilang ang mga iba pang posibleng nadamay sa disgrasya. Panawagan ko lang po sana po masagip sila at buhay po sila. Hindi pa rin po kami nawawalan ng pag-asa kung buhay sila mas maayos. Ayon sa Angeles LGU, nakipag-ugnayan na sa kanila ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali na Golden Years Construction at Steelworks Corporation. Galing pa umano sila sa Japan, kaya natagalan bago harapin ang lokal na pamahalaan. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na po sila sa atin at nagpahayag po sila ng suporta para kung ano man kakailanganin natin mga dokumento, permits, reports, o ano man mga kaugnayan dito po sa trahedyang nangyari, makikipagtulungan po sila sa atin. Nakatakda rin daw humarap sa publiko ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Para po ilatag ko po sa inyo ang mga may-ari at mismo ang kontraktor na naging bahagi po ng trahedyang ito, no? At ina-assure ko po ang publiko na magkakaroon ng katarungan at malalaman din po natin ang katotohanan sa trahedyang ito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News.